Tsaka it's, parang wala namang special, like, memory. Siguro ang pinaka-tumatak lang sa akin is, may isang eksena kami na ang haba namin ginawa ko. Kasi kada shot, kada shot, di ba may wide shot, may close up, may mid. Kada shot, iuunahin ng wide shot, tapos change personalities. Tapos after nun, close up, change personalities ulit. So parang it was something, pinag-uusapan namin nung DOP, parang, ay ngayon pa lang natin natapos, ay isang eksena pa lang pala yun. Kasi it requires so much time and effort to finish a scene. But for sure, I'm looking forward din po na mapanood yun. So yun, ngayon kasi parang since most of the team na, even si Direk, DOP, the camera operator, si Moore, ganyan, parang tinginan na lang kami, alam na namin yung parang alam na namin na okay, medyo good mood siya, ay okay, happy siya. Kabisado na. Oo, parang okay, parang sure, hindi muna ako magsasalita kasi baka medyo mainit ulo niya. Ganun, it's such a relief actually. I feel so relieved na sila yung kasama namin. Kasi katulad ng sinasabi ko dati sa Gizot pa, dream team talaga eh. Si Direk, yung team ni Steven, yung talagang dream team. So kumbaga, to bring in the dream team with us, diba? It's such a relief and it's such a pleasure. Thank you and congratulations. Thank you po. Maraming salamat. Kumbaga parang may sense of familiarity na sa isa't isa na parang, gets ko na siya, gets na niya. Yes, mostly. Kasi may mga taong bago pa rin naman sa set, diba? Pero yun. There we go. Thank you so much. Of course, we have from TV5 Digital, Bon Belinario. Hi guys! Hello! Congratulations! Siguro Wilbert, what makes this series more special than your previous projects? And Bea, how did you prepare? Kasi dito may DID ka or multi-personality disorder. It's a sensitive topic, but how did you prepare? Nag-research ka ba about this disorder? What? Special about this project siguro, parang tagal na ng last time na nag-comedy ako na talagang full comedy. Kasi parang sunod-sunod yung horror project. Tapos Jason, medyo light comedy lang. Here, talagang full comedy. Tapos yung na-eksena ko pa si Jana Gibbs, si Sergiano, tapos si Vito Cruz, Vito Quizon, isa sa anak ni Sir Gangol. So talagang yung dynamics namin, sorry. Inaumpansa. Okay, Quizon. So yung dynamics namin, mabilis na lang. Kasi tingin lang kami, ad-libs, mabilis lang. So it's fun to make parang like sa mga eksena sa comedy, it's fun na yung mga kasama mo talaga alam nila yung ginagawa nila. Ako po yung preparation. Yes, I read some articles about it, ganyan. And kahit I think yung team din po, sa creatives, ganyan. Meron po kaming doctor that kinonsult ng Viva, nag-guide talaga even with the scripting. And we met Doc as well. And nag-reading po kami actually. Tapos parang nag-mention din siya na medyo refrain from this. I think we should add this element sa story, sa eksena kasi we want, even if it's a fictional world, of course, we want it to be realistic pa rin naman. And it's a very sensitive topic. And sana ito pong sana itong series din na to, maging way din siya para sa mga viewers, para sa casuals, para sa lahat, to be more aware, to be more informed that there are people who go through this they're not, pero they're also human. It's just that they have this own world. So they should also, they deserve also the same level of respect, the same level of pangunawa. Yun po, sana maging informative din siya. Kasi it's such a very relevant topic din po, diba? Thank you po. Yes, thank you so much. So parang it's hitting two birds with one stone. Yes. Parang na-entertain ka na-educate ka pa na, oh, there are people like this. Na parang mas okay na nasa mainstream media din. Napapag-usapan. Representation. Thank you so much. Next, we have from Random Republica, Miss Kate Agahar. Hi, Miss Kate. Good evening. First question po kay Direk. Kumusta po yung pressure now that may captured audience na yung Wilbert compared to Jesus? Mas nakaka-pressure siya
kasi there are things that I wanna do here sa series na different from Jisoo. And at the same time, bagong story, so I hope mas, accepting din sila na in a way na mas rom-com ang dating niya. May quirkiness, na ganun, but at the same time, I'm not shying away from the discourse of the idea. So that's a pressure here na may proven tayo na love team, pero anong bago? Anong kakaiba sa series na to? At the same time, dealing with serious issue, pero I'm not making fun or making light of it. Kailangan pa rin siya na-contextualize siya sa story na effective pa rin na there's this discourse about this DIDL, mental health, and paano ba magmahal ng isang tao kung marami sila. Go! Salamat, Direk. And for Wilbea, ang dami niyong napapakilig. Pero ano yung mga bagay na nagpapakilig sa inyo from another person? And also, ano yung qualities na hinahanap niyo in someone special? Ano po, sorry, yung last Yung pangalawa, ano yung qualities na hinahanap niyo sa someone special? Pagpapakilig. Siyempre yung mga maliliit na bagay, basta talagang maliliit na bagay na alam mo about the person, may parang mga favorite food, favorite na pinapanood. Di ba? Kasi like, nagbibigay talaga ng time makilala yung isang tao. Na parang, alam mo pala yun na ganun yung gusto ko. So parang, nakakilig yung nag-o-observe talaga ano yung mga bagay na nagpapasaya sa isang tao. Yun, and then, qualities of course, yung maalaga, supportive, and yun, understanding, yun siguro. Ako po, I love good conversations. Yung parang, alam mo, hindi kayo mauubusan ng pag-uusapan. And hindi yung parang ano po, na yung pareho kayong may matututunan sa isa't isa. Kasi ang boring, di ba? Na parang, what do you feel, what do you feel? Gusto ko yung parehong may matututunan. And gusto ko yung kinikilig po ako kapag alam kong genuine yung tao. If he's genuinely present as well, yun, something that, ano talaga, something that I value. Yun, and syempre yung respeto, not just with me, but my family as well. Ayun, qualities naman, parang yun yung sinabi ko yung qualities diba? Yun, siguro yung genuine, yung present, respeto, and, ayun. Thank you po. There we go. Maraming salamat. Happy natin mga fans naman. Thank you so much. There we go. Ay, Direk? Okay ka lang? Direk, anong Ikaw nga, Direk. napapakilig siya? Sa'yo, Direk. Hindi naman nag-apply sa akin. Ako, nakikilig ako sa workmates na who do their work. Who do their work? Yung work lang. Ano. Work lang. Professional. Professional. Okay. Thank you so much. Miss Kate, maraming salamat. Now, let's have from Manila Standard, Jasper Valdez. Congratulations sa bagong series, Robert and Kaide. My question is, ano yung bagong na-discover niyo sa isa't isa while doing this project na hindi niyo pa na-discover while doing Golden Series? Ako parang walang bago. Well, kasi yung pag-start po ng series, parang nakakatatlong taping days pa lang kami actually, to be honest. But, parang wala namang bago. Siguro, patagal ng patagal, mas napuprove lang that parang, so okay, before I thought he's like this. And then ngayon, he's like that pala talaga. Parang ganun po. Wala namang bago, like certain quality. Kapag-tagal, for 2 days ko kami magkasama sa Jisoo Pune. So, I think, parang wala namang bago. Yun lang parang nasasanay lang na magkasama. When it comes to your characters, si Ella at Lisa, gaano sila ka-different or kapareho sa totoong Dayan at Wilson?
gaano po kapareho. Kasi ang pito po yung pito po yung personalities niya. So, parang lahat naman po sila may traits that connects to Bea. Pero yun, parang wala po akong mag-pinpoint na specific trait din. Kasi nga, iba-iba na yung traits nilang pito. So, ayun. Pero lahat naman sila, kumbaga may nakikita na Bea-ness. Sa akin naman po, siguro yung ano lang, loko-loko na trait siguro ni Eston. At yung, ano ba, medyo down bad na si Eston. Ano siya, give all, but not now. Thank you po. Thank you po. So, Bert, down bad ka din talaga kapag things mo, nagmahal, di ba? O magpakita ng love sa isang tao. Kaibigan, katrabaho, kapatid. Kabibarkada. Yes. Okay. Next, let's have from